ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa nakita natin na pahayag ni former Senator Laila de Lima na kung saan mga kababayan, talagang lantaran niyang binira etong si Digong. Dahil nga naman, kung matatandaan nyo, etong si former Senator Laila de Lima ang isa sa masasabi nating nabiktima ng pag-aakusa at pagpapabricate mga kababayan ng istorya nitong si Digong. So ngayon, sabi po dito sa Abante, TNT tunay na tabladista, de Lima, binira ang pagtag ni Duterte na drug lord sa mga kalaban sa politika. Sabi po dito, basahin po natin. Eto daw. Sabi dito, nag-react si dating Senadora Laila de Lima sa isiniwalat ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na plano umanong pilitin siyang iturong drug lord sina ex-Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. So parang yung nangyari dito kay Mabilog, kung iisipin yung mabuti mga kababayan, same na same ito dun sa nangyari kay Jimmy Guban. Na kung saan mga kababayan, di ba si Jimmy Guban, parang pinipilit din na ituro, isama etong si former Senator Trillanes para isangkot sa ipinagbabawal na bato. So ngayon kung titingnan din naman natin dito mga kababayan, ganyan na ganyan din yung ginawa nung panahon nitong si Digong na kung saan etong si Mabilog pinipilit naman na isama etong si former Senator Franklin Drilon at saka itong si Mar Rojas. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ako ang unang brand niya as the mother of drug lords, the believed drug trading queen, number 1 sa narco-politician. Ako ang unang siniraan nila sa ad ni de Lima sa isang ambush interview. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Katulad din ng sinabi ngayon ni former Mayor Jed Mabilog na hindi naman pala totoo na dapat kasama siya sa listahan na tinatarget lang siya dahil sa politika na naman. Yun talaga ang naging pattern kung makikita natin sa revelasyon na yan. Dagdag pa niya, matatandang nakulong ng mahigit 6 na taon si de Lima dahil sa mga kasong may kaugnayan sa droga sa panahon ng Administrasyong Duterte. Kalaunan ay nabasura ang mga kasong kinakaharap niya at nakalaya siya. So kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, kahit hanggang ngayon, wala tayong nakita na nakulong mga kababayan sa mga accusation ni Duterte nung panahon po niya. Wala tayong nakita na nahatulan ng korte na guilty mga kababayan dahil sa mga inaakusa ni Duterte nung panahon niya. So ibig sabihin, lahat ng mga accusation mga kababayan nitong si Digong dun sa mga pinaparatangan niya at isinasama niya sa kanyang narcolis mga kababayan, talagang mga walang katotohanan at puro kasinungalingan yung mga pinagsasasabi niya doon. Dahil unang-una mga kababayan, yun po ay mismong nagmula lamang sa kanya. Siya na nga mismo nagkwento. Sinabi niya sa napakaraming tao na nakikinig sa kanya sa Davao nung inakusahan niya si PBBM na nakita niya nung mayor pa siya na si PBBM ay kasama sa narcolis ng PIDEA. Pero itinanggi naman ng PIDEA. So ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Duterte publicly, gawa-gawa lamang po niya at kwentong barbero lamang po niya mga kababayan para maakusahan at sirain yung dignidad at personalidad ng isang tao. Ano po, so kung ngayon mga kababayan, kung ibabalik natin yung panahon ni Duterte, talagang kawawa yung mga kritiko at mga bumabatikos dito kay Digong dahil may kalalagyan talaga mga kababayan. Ano po, so ngayon, kung titingnan natin, mismong si former Senator Laila de Lima na ang nagsabi na siya yung unang brand ng accusation at fabricated case mga kababayan na ibinibintang at isinasampa laban dito kay de Lima kasi nabasura mga kababayan at nanalo etong si de Lima. So ibig sabihin, sinungaling talaga si Duterte. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Makikita nyo naman mga kababayan dito, etong si Panelo, todo pagtatanggol dito kay Duterte sa kabila ng napakarami mga ibinabatong issue dito kay Duterte na hindi naman hinaharap nitong si Digong. So ngayon, ang sabi dito ni Panelo, hindi daw po na politika etong si dating Mayor Mabilog. Bakit daw mga kababayan? Eto, pakinggan po natin. Attorney, ano po yung inyong masasabi sa mga pahayag kahapon ni dating Mayor Jed Mabilog sa Quadcom? Parang ang pinakabuod ng kanyang pahayag kaya siya ginanon daw dahil kalaban sa politika si dating Presidente Duterte dahil sa isang rally, pagkamalan daw siya nagpapatay ng ilaw. Dahil sabi, dahil anti-Duterte siya ng kampanya.
nakalimutan ni dating Mayor Mabilog na walang kumampi kay dating Presidente Duterte. Puro kalaban niya yan noong 2016. Iisa lang ang gobernador na nagsuporta sa kanya, si Governor Angel Amat. Pero mga kababayan, kung titingnan natin yung sinasabi niya na wala daw sumuporta, iisa lang yung sumuporta dito kay Duterte nung panahon ng eleksyon diyan sa may Iloilo, mga kababayan. Kung ang tinutukoy, mga kababayan, at pinagbibintangan na isa sa nagpapatay ng ilaw ay etong si Mabilog, ay talagang pag-iinitan. Hindi Duterte yan, mga kababayan, lalo na kung nasa kasagsagan ng rally, tapos biglang nagkaroon ng brownout, tapos ang pagbibintangan na nagpapatay ng ilaw, isa sa nagpapatay ng ilaw ay etong si ex-mayor Mabilog, mga kababayan. Natural pag-iinitan niya ni Duterte, lalo na pag nanalong presidente, etong si Duterte. Kasi nga, kung matatandaan ninyo, ang karamihang sinasabi ng mga netizen, mga kababayan, eto daw po mga Duterte ay mapaghiganti talaga. Dahil kung hindi mapaghigante, mga kababayan, etong si Digong, hindi niya ipapakulong ng walang basihan, at etong si former Senator Laila de Lima, hindi niya pipilitin na bawiin yung amnestiya ni former Senator Trillanes para maibalik sa bilangguan. At hindi niya pipilitin, mga kababayan, ng kanyang administrasyon etong si Mabilog para isangkot etong si Drilon at saka itong si Rojas sa ipinagbabawal na bato kung hindi siya mapaghigante. Pero si Digong, mga kababayan, since siguro tinandaan niya sa kanyang isipan, nakasagsagan nga naman ng rally niya, biglang nagkaroon ng brownout and then isinisi yung pagpapatay ng ilaw dito kay Mabilog, natural magsisikin yan, mga kababayan, sa kanyang kaisipan, at talagang gagantihan niya yan. At nangyari nga naman, mismong nanggaling sa bibig nitong si Duterte, kung makikita ninyo sa balita na ipinakita natin dito sa unang parte ng ating live stream, mga kababayan, mismong nanggaling sa bibig ni Duterte na si Mabilog yung next. Ibig sabihin, talagang natandaan niya etong si Mabilog na talagang napagbintangan or nasisi na nagpapatay ng ilaw nung kasagsagan ng rally niya dyan sa may Iloilo. So natural, gagantihan niya talaga yan. At kung makikita nyo, mismo nanggaling nga naman sa bibig nitong si Mabilog, mga kababayan, na talagang yun yung nakikita niyang motibo kung bakit siya isinasama sa narkolis kahit wala namang basihan. So ibig sabihin, napupolitika talaga, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay. Kusan. Kaya nonsense yung sinasabi niya na dahil lang hindi niya sinuportahan, Tagapagtanggol. ginawa na siya ng istorya. Opo. So, ang sinasabi niyo po, hindi totoo na pinulitika siya, kaya siya napasama sa narco list. Definitely, kung yun ang kanyang dahilan na siya hindi sumuporta kay Presidente Duterte, lahat nga hindi sumuporta. Di sana lahat ginawa ng istorya kagaya niya. Paano naman, mga kababayan, paano naman ipapaliwanag ni Attorney Panelo na pinipilit etong si Jed Mabilog na isama etong si Mar Rojas, mga kababayan, at saka itong si Drilon sa mga sa issue ng ipinagbabawal na bato, mga kababayan. Kasi kung pakikinggan po natin yung sinasabi ni Mabilog dito, talagang kung nagpunta siya ng krame, mga kababayan, kamkrame nung panahon ni Duterte, talagang ipipilit talaga na maidawit etong si Rojas at saka itong si Drilon. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, hindi lang naman kasi kay Mabilog nangyari yan. Kahit kay De Lima nangyari yan, kahit kay Trillanes, sinusubukang idawit sa ipinagbabawal na bato, kahit dun sa iba pa, mga kababayan, at mismong kay PBBM, talagang nangyari yan. Kasi lantarang inakusahan ni Duterte nang wala siyang sapat na basihan, etong si PBBM. Kaya tinatawag na bangag nung kanyang mga taga-suporta, mga kababayan, kasi lantaran niyang sinabi na adik etong si PBBM at gumagamit ng ipinagbabawal na bato dahil nakita niya sa narkolis ng PIDEA na itinanggi naman ng PIDEA. Mga kababayan, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pinag-initan lang daw si Mabilog ng dating Pangulo dahil yun nga daw po, yung isang sinabi niya, mababa daw yung nakuha sa Iloilo ni dating Pangulong Duterte noong 2016. Nonsense yun, Pinky. It's nonsense.
What about yung sinabi din niya po doon sa narco list na napasama daw siya doon pagkatapos ay sinabi sa kanya umano ni Senator Bato de la Rosa, who was PNP chief no at that time, na umuwi na lang pero may tumawag daw sa kanya subsequently na isa pang general at sinabing huwag ka umuwi dahil kapag ikay umuwi ay mapipilitan kang isangkot ang ilang mga dating politician Yan. sa drug war. Kwentong kutsero lang yun. Okay. Hindi What is your satisfied. reaction? Hindi satisfied mga kababayan. Etong nag-i-interview dito kay Panelo kasi hindi pwedeng sabihin kwentong kutsero yan eh. Maniniwala pa ako mga kababayan na kwentong kutsero yan kung ang nagsasalita dito ay etong si Jonathan Morales. Pero mga kababayan, eto kasing si Mabilog talagang personal niyang naranasan yung hirap ng buhay, personal niyang naranasan yung persecution, mga kababayan, at yung panggigipit nung panahon ni Duterte. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, hindi naman siya aalis ng Pilipinas kung hindi nanganganib yung kanyang buhay. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, nung pinababalik siya ni Senator Bato de la Rosa, pabalik ng Pilipinas para harapin yung accusation na nasangkot siya sa ipinagbabawal na bato, may tumawag sa kanyang isang general din na sinasabing wag babalik kasi nga naman pipilitin siya pipilitin siya na isangkot si Rojas at si Drilon sa ipinagbabawal na bato. Ngayon, ang sagot ni Panelo, kwentong kutsero lang yan. Natural, sasabihin mo yan kasi number 1 na tagapagtanggol ka ni Digong. Ikaw ang defender ni Digong na number 1. At saka ni Alice Guo, ano nangyari? Doon sa dinidepensahan nila mga kababayan, puro sablay at lumalabas ngayon na talagang sangkot mga kababayan doon sa mga anomalya sa gobyerno. Especially si Alice Guo, di ba? Pinagtatanggol niya pa nung una. Pero anong ending mga kababayan? Sangkot sa pogo. Etong si Digong mga kababayan, ipinagtatanggol niya naman ngayon. Pero kung titingnan natin, hindi na kasi bulag ang mga Pilipino. Alam ng taong bayan na hindi lang kay Mabilog nangyari yang ganyang klase ng panggigipit. Baka nga mga kababayan, si Digong pa yung nasa likod ng pagpanaw ni former Mayor Halili sa Tanawan, Batangas. Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, na baka siya yung nasa likod. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Then, Attorney Sal, dito sa plano o posibleng pagtestigo ni Mabilog? Ganyan talaga. Yan namang gumagawa para sila'y makalipot sa mga krimen na hinakot. Di, ayan mo na. Ang mahalaga dyan problema sa kanila mga kababayan Eto ang problema sa kampo ni Duterte. Pagka yung iba ang nag-aakusa sa kanila, sinasabi nila gumagawa ng istorya. Pero pagka sila yun nalalagay mga kababayan sa matinding accusation, talagang pag sa kanila nangyari, talagang sila, pakiramdam nila, inaapi sila, inaabuso, nawawalan sila ng karapatan. Pero pagka yung iba yung naabuso mga kababayan, ng kanilang kampo, sinasabi nila, kwentong kutsero, gawa-gawa lang yan, pag-iimbento lang yan mga kababayan, ganyan ang tatak nitong si Panelo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kung may demanda, i-demanda para wala na yung trial by publicity. All right. You are also in Naga, sir? I am. Okay, and are you with the Vice President? Hindi pa kami nakikita. Usually nakikita kami Sabado dito sa Avenue Plaza. And bakit ho kayo nandyan sa Peña Francia din po? Every year You go there? To watch the fluvial process. Attorney, also very quickly, tanungin ko na rin po kayo ang inyong saloobin doon sa pakikipagkita ng current Vice President at ng dating Vice President. Social visit lang yon. Alam mo kami mga Bicolano, talagang napaka-hospitable kami sa lahat. Ikaw kilala ka namin, hindi ka kilala, hindi tayo magkapartido. Pag Ay, kabayan ko, kapatid ko, mega love shoutout rito, dahil bisita ka, asikasuhin ka na. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney. So maliwanag naman mga kababayan, yan ang tatak ni Panelo. Pagkausapang Duterte, talagang todo defense. Mga kababayan, dito kay Duterte, para nga naman, hindi maakusahan,
etong si Digong. Pero kung titingnan natin kasi, yung mga pahayag, mga statement itong si Mabilog, lalo na nung umiyak na siya mga kababayan, talagang mararamdaman mo yung yung matinding panggigipit sa kanya mga kababayan at yung matinding sama ng loob na napakatagal niyang kinimkim. Ano po, dahil kung makikita nyo, nung panahon pa ni Duterte, ang tagal nang hinintay niya para mabigyang kaliwanagan yung mga inaakusa laban po sa kanya. Kasi eto nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi lang naman unang beses nangyari yan na nag-akusa ng paulit-ulit yang si Digong. Kahit si PBBM, biktima mga kababayan ng pag-aakusa ni Duterte. Bakit natin nasabing biktima? Kasi sinabihan niya publicly na etong si PBBM bangag at gumagamit ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Tapos sinasabi pa nitong si Digong na nakita niya sa narcolis ng PIDEA pero itinanggi ng PIDEA at mismong si Bato, sinabi ni Bato na hindi niya nakita sa listahan ng PNP mga kababayan or kahit saan mang listahan na nakalagay yung pangalan ni PBBM na kung saan gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Kaya kung titingnan po talaga natin mga kababayan, etong ganitong klase ng gawain ay talagang gawain na ni Digong na kapag kakagalit ka, hindi ka kapartido mga kababayan at hindi ka kasama, talagang lalo na kung ikaw ay kritiko ni Digong, may kalalagyan ka. Either na taniman ka ng kaso mga kababayan or di umano isangkot ka sa ipinagbabawal na bato. So kung makikita nyo, yan ang tatak Duterte.